Magandang umaga po. Ngayon ay linggo ng Pasko na muling pagkabuhay. Ang ating sponsor sa misang ito ay ang Arkham ES Cluster 5 and 6 administrators, faculty and staff, and non-teaching personnel. Ang mga sumusunod na intensyon ay isinasama sa mga intensyon ng misang ito. For Chinchin Chua and for the safe delivery of her baby. For the special intention of Miss Lori. Thanksgiving of Dr. Allen Yvonne Guevara, Elvin and Shirley Havelosa, Joseph Ann and Company, Mina Tuazon, Fe and Vicky Cedilia, the Santa Maria Gorete Parish Lectors Group,
Ronaldo Garcia, Ben and Minda Siana, Henry and Jacqueline Chua, Alfonso and Melinda Dacles, Ponso and Mila Chu, Narciso and Julie Tam, Toto and Ipin Regalado, Ronald and Ivy Santa Ana, Elezer and May Soquena, Dennis and Gigi Dondonay, Ariel and Lisette Gaban, Michael Chuacuco, Arden and Mary Grace Padilla, Asyon Havilosa, Boboy and Mila Havilosa, Eddie and Nono Gracama, June and Baby Tumimbang, Leah Coloso, Manuel and Ivy Ravena. For the healing and recovery of Rene Chapdelaine, Joshua Bacani, Miguel Zoe, Agnes Gallego Ordenes, Vic Amores, Enrico Landicho, Baby Calix Arboleda, Angel Fos Reyes, Josie Pastores, Mirna Magalong, Joko Magalong de Vera. For the safety of all frontliners, especially Yusek Maria Rosario Vergire, Dr. Paula Cheng, Dr. Jeanette Umali, Dr. Enrique Chua III, Dr. Mike Singh, Miss Leslie Chua, Mr. Roel Villafuerte, Miss Mai Casia, Miss J. Martinez, Mr. Ferdy Perez, Miss Natalie Ke, Miss Johanna Hilamon, Mr. Phoenix Gokuan, Mr. Chris Go, Mr. Robert Chandiego, Miss Rose Ann Arisgado, Dr. Irvin Espinosa, Mr. Michael Robert C., Adrian Hipolito, Marites Hipolito Guido, Melissa Hipolito Aguila, Angeli Nicole Aguila, Warren Nonato, Dr. Chiaoling, Dr. Michelle Ann, Mr. H.J. Chua, Mr. Nick Sopetran. For the medical staff and personnel of the Hospital of the Infant Jesus Medical Center, Mary Johnston Hospital, the Chinese General Hospital, the Philippine General Hospital, Jose Reyes Memorial Hospital, San Lazaro Hospital, Makati Medical Center, the National Kidney Transplant Institute, the Research Institute for Tropical Medicine. For the protection of all families, communities, and institutions, and all nations all over the world against COVID-19. In particular, we pray for the St. Peter the Apostles Parish Morning Group and the parishioners of the Archdiocesan Shrine of Espiritu Santo. For the special intentions of all administrators, faculty and staff, students, parents, and other stakeholders of Arkham ES. For the eternal repose of the souls of Dr. Greg Macasaet, Dr. Israel Bactol, Dr. Rose Polido, Dr. Raul Diaz Hara, Dr. Marcelo Hauchico, Dr. Sally Gatchalian, Dr. Patugalan, Dr. Dennis and Dr. Helen Tudtod, Dr. Leandro Resurrection III, Aurea Bonita, Brother Bruno Torres OMI, Antonio San Juan, Candida Santos, Baligi Evangelista, Jocelyn C., and Dr. Gerard Fabian Gokong, and all the souls in purgatory. Nang muling buhayin ng Ama sa Jesus mula sa kamatayan, ay ipinakita niyang tanggap niya ang pag-aalay ng buhay ng kanyang anak para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay siyang katiyakan nating sumasa atin na ang kaligtasan. Ang tuwa ng Ama ay ganoon na lamang kaya pinarangalan niya ng sukdulan si Jesus. Ginawa niya siyang Panginoon, ito ay Kyrios sa wikang Griego. Sumaatin ang biyayang kaligtasan nang tanggapin natin ang dakilang sakramento ng binyag. Magpasalamat tayo sa Ama sa kanyang kagandahang loob. Magpasalamat tayo kay Kristo sa kanyang dakilang sakripisyo at sa Espiritu Santo sa kanyang pagdadala sa atin ng biyayang kaligtasan. Magsitayo ang lahat.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo, ang pangako ng Diyos sa sangkatauhan upang tayo magkaroon ng kaganapan ng buhay ay nagkaroon ng katuparan. At upang tayo maging marapat sa ating pagdiriwang ay aminin po natin ang ating mga kasalanan at hingin ang kapatawaran ng Panginoon. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuklong sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at nagtataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu
Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon ay binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan, ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami ay mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa masayang panahong ito ng muling pagkabuhay, ang unang pagbasa ay galing sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Sa ating sipi ngayon ay ipinahahayag ni Pedro sa mga hintil na pinamumunuan ni Cornelio ang katotohanang buhay si Jesus. Siya ang ipinahayag ng mga propeta at ang kanyang pangalan ang magdudulot ng kapatawaran sa mga kasalanan. Ang unang pagbasa. Pagpapahayag mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na yun, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Hudeo na nagsimula sa Galilea nga nangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumarooy, gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinaghihirapan ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudeo at sa Jerusalem. Gayunman, siya ay pinako nila sa krus. Ngunit, muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Nagpakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang, na noon pang una ay pinili niya ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya nga ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propetang kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggapin ang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito ang araw na ginawa
Butihin siya, kanyang gaway walang hanggan. Sabihin ang sambayanan ng Israel, walang hanggan kanyang awa. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magganap. Ang kamay ng Diyos sa aking umangon, ang bisig niya sa akin ang tagapagtanggol. Ako'y hindi mapapahamak kailanman. Ipahayag ko walhati niya. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magganap. Ang aking Panginoon, buong ng buhay, siya ang batong tinanggihan ng tagapagtayo. Kahanga sa aming mga mata. Gawain niya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magganap. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magganap. Hinihimok ni San Pablo ang mga taga-Korintong mamuhay sa kalinisan at katapatan. Ito ang bunga ng muling pagkabuhay ng korderong Pampaskwa, ang ikalawang pagbasa. Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihang napaalsa ng kaunting libadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang libadura, ang kasalanan upang kayo ay maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masana, walang libadura, at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong Pampaskwa si Kristo, kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa
ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura, ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Awit tungkol sa mabuting balita. Purihin si Hesukristo, hain para sa tao, nagligtas ng kordero nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan. Buhay si Kristong pag-asa, pupunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbabasbas. Si Kristo ay inihain sa pamamaraang sa pananampalatayang katulad ng isang tupa. Magsalo tayo sa Kanya. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon si Maria Magdalena sa libingan. Marahan niyang inalis ang balong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro, at sa mga alagad na mahal ni Jesus, at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng kanyang lino, ng kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Alleluia, Alleluia. Si Kristo ay muling nabuhay. Alleluia. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nagdiriwang ng linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Siguro ang iba sa inyo ay masasabi ninyo, tunay ba akong magdiriwang ng kapistahan ng muling pagkabuhay ng Panginoon? Dahil sa ngayon tayo pa rin ay nasa krisis itong COVID-19. Maaring ang iba sa atin ay mayroon pa rin mga takot. Subalit kung inyo pong matatandaan, itong mga nagdaang araw, lalo na itong Semana Santa, narinig natin sa mga pagninilay, narinig natin sa mga pagpapahayag,
sa mga misa at sa mga pagdiriwang na ang lahat ay may katapusan. Kaya nga ngayong araw na ito ay tinupad ng Diyos ang pangako niya, ang kanyang muling pagkabuhay. Maaaring sasabihin natin, hanggang kailan kaya matatapos itong coronavirus na ito? Pero tandaan po natin mga kapatid na kahit ano man ang mangyari, katulad ng nangyari sa Panginoong Jesucristo, ang kanyang kamatayan ay hindi nagtapos o hindi ang katapusan ng kanyang buhay, kundi ang kamatayan ay siya lamang pasimula upang magkaroon ng katuparan ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, sa muling pagkabuhay na ito ng Panginoong Jesucristo ay binigyan niya ng laya, tinuntukan niya yung takot, yung bangis ng kamatayan, yung laso ng kamatayan na siyang pumupigil sa tao para siya'y magsaya. Ang kanyang muling pagkabuhay ang nagsasaad sa atin ngayon na yung sumpa ng kamatayan ay natapos na. Kaya nga, ang kamatayan ay hindi ang katapusan ng lahat. Maaaring ang kamatayan dito sa lupa ay ang pagpasok naman natin sa buhay na walang hanggan. Kaya nga napakahalaga ang araw na ito. Sinasabi pa nga na ang Easter Sunday ang pinakamataas na pagdiriwang ng mga mananampalataya sa buong taon. Mas mataas pa ito sa Pasko ng Pagsilang. Bakit? Kasi sa Pasko ng Pagsilang, sasabihin, lahat naman tayo ipinanganak. Kasi nga yung ginawa din ng Panginoon, pumasok sa naturalesa ng tao. Kasi siya may tao. At sa pamamagitan ng paglilihi at pagbubuntis ng kanyang inang Maria at sa kanyang kapanganakan. Subalit, ang kamatayan at muling pagkabuhay pagkaraan ng 3 araw at kailanman ay hindi na namatay ay isang bagay na naiiba, na natatangi. Na tanging si Kristo lamang ang gumawa nito. Kaya nga ito yung mabuting balita. This is the good news, my dear brothers and sisters, na mayroong isang tao namatay, muling nabuhay, at kailanman ay hindi na mamamatay. Ito yung ating pananampalataya. Ito ngayon ang nagbibigay sa atin ng lakas upang hindi tayo matakot sa kahit na anumang sitwasyon na dumarating sa buhay natin. Yung pagkabuhay ni Kristo ay isinama din tayo ang ating muling pagkabuhay pagdating ng panahon. Kaya hindi tayo natatakot at sa ating pananampalataya buo ang ating paniniwala na tayo rin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan pagdating ng araw. Kaya nga, kahit meron tayong pinagdadaanan ngayon, hindi lamang ang Pilipinas, kundi ang buong mundo, tandaan po natin, si Kristo ay muli na buhay. At kailanman ay hindi na siya mawawalay sa atin. Hindi na siya mawawala. Sasama siya lagi sa lahat ng pagkakataon. Kaya kung ano man ngayon itong ating mga pinagdadaanan, mga takot, mga alinlangan, sana ay iwaglit natin ito. Lagi tayong tumingin sa Kristo, sa ilaw na ito, na siya magbibigay sa atin ngayon ng tanglaw
kung tayo man ngayon ay nasa paghihirap. Tumingin tayo kay Kristo, ang liwanag ng sangkatauhan, ang liwanag ng mundo, ang ilaw na magbibigay sa atin ng pag-asa. Yan ang esensya ng muling pagkabuhay. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi natin ng Alleluia, Alleluia, dahil si Kristo ay muling nabuhay at hindi na kailanman mamamatay. Amen. Ngayon ay ating gaganapin ang pagsasaliwa sa pangako sa pagbibinyag. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo ay nilibing kasama niya noong tayo ay binyagan, upang kasama niya tayong makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talignan natin ang mga kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y nakapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang ng katuparan ng panukala ng Diyos upang tayo makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng kanyang angkan, tayo po ay sasagot, Opo, itinatakwil namin. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo huwag mapasailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang mga gawain, si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman, ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon ay atin namang harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo ay makapangakong magsisikap na mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo ay nangangako magsisikap na mamumuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo na ipinanganak ni Santa Maria Virgen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama. Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo ay makakapangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo, at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga may pagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan. Noong tayo muling isilang sa tubig at Espiritu Santo, tulungan niya nawa tayong mamalangin tapat sa ating Panginoong Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
May bukal na sa gawing kanan ng tahanang may kapal, tubig ito'y mabubuhay sa lahat ng nalalaluyan. Alleluia ang awitan. Isang pananampalataya sa pagbibigyan, isang Panginoon ang kininalingahan. Hingin natin sa Diyos na may bahagi niya sa atin ang kaligtasang dulot na muling pagkabuhay ni Kristo. Ang ating sasambitin ay, Amang puno ng biyaya, dinggin mo kami. Amang puno ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang mapuspos sila ng biyayang ng muling pagkabuhay ni Kristo, at maibahagi ito sa buong bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo ay mapuplot sila sa pagkakaisa ng ligayang dulot ng muling pagkabuhay ng manunubos, manalangin tayo. Amang puno ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang makuha nila sa muling pagkabuhay ni Kristo ang kinakailangan nilang lakas para itaguyod ang kabutihan ng ating mga mamamayan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga taong nababalot ng lagim ng sakit, kapighatian, lungkot, pagkakawatak-watak at kasalanan, upang mapasa kanila ang siglang galing sa muling pagkabuhay ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na nagkatipon-tipon sa masayang pagdiriwang na ito, upang maging tunay tayong saksi sa muling pagkabuhay at magkalat ng pag-ibig, ligaya, kapayapaan at pagkakabuklod-buklod sa lahat ng dako, manalangin tayo. Amang puno ng biyaya, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang ating mga sariling kahilingan at ang mga pangailangan ng ating komunidad. Manalangin tayo. Amang puno ng biyaya, dinggin mo kami. Ama naming muling bumuhay kay Jesucristo mula sa kamatayan, isugo mo sa amin ang Espiritu Santo upang ang lahat ng kasamaan, kalungkutan at pangamba ay matalo ng biyaya, saya at tibay ng loob na dulot ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa iyo. Buong puso kong inaalay sa iyo, O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyo, Kalwari.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal, magsitayo ang lahat. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan. Ngayong araw na ito na aming pinagdiriwang, ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghahain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilubig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming makamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa, sana, o sana, sa kahitaasan, pinagpalang ay kusalan ng Panginoon, o sana, sa kahitaasan, o sana, sa kahitaasan. Ilagay ang kanang kamay sa dibdib bilang tanda ng paggalang. Ama naming maawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. Ipinakikiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin itanggapin at basbasan sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupko, pagkakaisa at pagkataguyod, ang mga kaanib nito sa San Sinuko, kaisa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming tagapangasiwa na si Broderick, at ang lahat ng mga nananalig at tagapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon ay aming idinadalangin. Ipanalangin natin ngayon ang ating mga mahal sa buhay, ang mga taong humihingi ng ating mga panalangin, at higit sa lahat ipanalangin natin ngayon ang mga may sakit, lalo na ang ating mga frontliners, ang mga nasa karamdaman dahil sa coronavirus na ito. Ang mga nawawalan ng trabaho, ang mga nagugutom at mga nahihirapan sa ngayon. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap namin maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at sa mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan sa pagulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, pinaparangalan namin ngayon, unang-una ang Ina ng Diyos at ang Panginoong naming Hesukristo
si Maria na malawahaking laging birhen. Gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Filipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo. Gayon din sina Lino, Quito, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan para sa mga minarapat muling isilang sa tubig at espiritu, sa ikapagpapatawa ng lahat ng mga kasalanan. Loobin mo kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami mawalay sa iyo kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mga hiniran. Ama namin, basbasan mo ang mga handog na ito. May marapatin mo sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Para sa amin, ito gawin mo maging katawan at tugo ng pinakamamahal mong anak na aming Panginoong Jesucristo. Noong bispiras ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niyang tinapay sa kanyang banal at galang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa Diyos amang makapangyarihan at nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati niyang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ng hapunan, nawa kanyang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawan ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuhin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gumitali, ay inihalin, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nandiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan, at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya muli sa mga biyayang ito na sa iyo rin ay nanggagaling, inihahandog namin sa iyo ang kataas-taasang kamahalan, ang paghahain ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkain na bibigay buhay kailanman, at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito. Gawin mo ito sa mga gayang ginawa mo sa mga handog ni Abel at lingkod na matapat sa iyo. Sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa ninihandog na tinapay at alak ni Melchizedek ang paring hirang mo, ang paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, sinihiling namin sa iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanan sa iyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pagkinabang namin ngayon dito sa banal mong habag. Kami ay mapuspos ang iyong pagpapala sa tanang pagbabastas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin, sa pagkahimlay sa iyong kapayapaan,
Yamang at tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon aming ibinagdarasal. Sila at ang tanang ng nahihimlay sa kantungan ni Kristo ay aming dinadalangin sa iyo upang sa iyo ang pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag, ikapamamahagi sa iyong piling. Kami na iyong mga makasalan ng lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyo upang sa nag-uumapaw na makapagbigay sa ating ng pamumuhay araw-araw. Kami ay pagindapatin mo na makaugnay at makapiling sa iyong mga banal na apostol at martir kasama sina Juan Bautista at Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Angela, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, Lorenzo Ruiz, Pedro Calungsod, ang lahat ng iyong mga banal. Kami nawa ay makapisa nila hindi dahil sa aming ginawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno at sa aming kakulangan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo, sa Kanyang pamamagitan ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ay ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa pagbibilang na galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at biyaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami agya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa lahat ng kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na nanabuhay ngayon ay laging sumainyo At sumainyo at rin. magbigayan tayo ng pagbati ng kapayapaan sa isa't isa. Christ is risen, He is truly risen. Alleluia, Alleluia. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ilagay ang kamay sa kanang dibdib bilang tanda ng paggalang. Ito si Kristo, anak ng Diyos ng muling nabuhay. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesu panis vitae donum patris, Jesu pons vitae aquae, cibus et potus noster, cibus et potus noster, Panalangin para sa espiritual na pagtanggap ng katawan at dugo ni Kristo. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay,
at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng spiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. Oratio Imperata against the COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumihingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw. Pagkaluban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. So muli po mga kapatid, Happy Easter at para po sa ating mga estudyante at mga magulang ng Arcam ES Cluster sa 5 and 6. Mayroon po tayong magandang balita kasabay ng pagkabuhay ni Kristo para po sa ating mga estudyante dahil nga sa panahon ito ay wala ng pasok kaya napagkasunduan po ng administrator at ng mga principal ng mga paaralan natin na lahat ng estudyante ay ipapasa. No? At doon sa may mga kinakailangan lang na ayusin, yun lang ayusin sa mga mangilan-ilan. Pero sa lahat po, in general, lahat po ngayon ay pasado na. No? Siguro naman, masaya kayo niyan. No? So, pangalawa, para naman ito sa mga magulang din at siyempre sa mga estudyante,
Kung maalala po ninyo, 2 taon na po na hindi po tayo increase ng tuition fee. At itong taong ito dapat, approve na po ito ng BOT na mayroon tayong tuition fee increase. Subalit dahil nga sa pangyayaring ito, ay napagpasahan din po na hindi po tayo magtataas ng tuition fee. No? So, ito yung magandang balita, no? Na walang tuition fee increase sa lahat ng ating mga paaralan dito sa clusters 5 at 6. At isa pang magandang balita para sa lahat, no? Doon din sa mga nakikisama sa atin tuwing meron tayong live streaming ng ating mga misa at mga panalangin sa gabi. Yung ating pong ginagawa na 11:30 Rosary, then 12 Mass, araw-araw ipagpapatuloy po natin. At yung sa gabi po na ating vigil at evening prayer. So, yun po yung ating mga Christmas, Easter gift sa inyo. No? So, ulitin ko po, yung mga estudyante, wala na po kayong alalahanin, o wala na mag-iisip pa kayo, ano kaya, meron pa kaming final exams, o meron pa, papasa pa ako, hindi. Lahat po ay pasado na, maliban lang sa mga ilan na may kinakailangan requirements na gawin. At yung tuition fee increase po, wala po tayo ngayon. At siyempre, itong ating ginagawang FB Live ay gagawin po natin hanggang sa matapos na po ito ating quarantine. No? So muli po, Happy Easter at nawa ang pagkabuhay na ito ng Panginoon ay magbigay ulit sa atin ng pag-asa at kaligayahan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. magsiho kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng kanyang anak, pinagaling tayo ng Diyos. Matupad nawa ang kanyang mga pangako at pagkalooban niya kayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Itinatangis inyo ang mga pagdurusa ni Kristo. Ipinagdiriwang inyo ngayon ang kanyang muling pagkabuhay. Tumulong nawa kayo ng buong galak sa kapistahang walang hanggan. Amen. Kaawaan nawa kayo ni Kristong muling nabuhay ngayong Pasko ng pagkabuhay at iligtas kayo sa lahat ng masama Amen. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Taglayin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Regina Celi, Letare, Alleluia.